Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po. Sa ilang saglit po ay magsisimula na po ang ating pananambahan at mangyari po na ihanda po natin ang ating mga sarili at maaari din po nating i-turn off or i-silent mode po ang ating mga cellphones or gadgets para hindi po ito makasagabal sa ating pananambahan. Muli po, good morning po sa ating lahat. At sabihin po natin sa ating mga katabi, masaya ako na nandito ka ngayon. At ating pong tunghayan ng ating HPM trumpet para po sa ating mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary at ng kanilang mga kaarawan. Para po sa ating mga kapatid na magse-celebrate ng wedding anniversary, January 25, Ernesto and Princess Lynn Lorente. January 26, Roland and Mary Grace Hieronimo. January 27, Pastor Ibing and Doreen Baroja, Abner and Doc Aida Indino, Bogie and Esther De Dios. January 29, Kevin and May De Castro. At ganoon din po sa ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. January 24, Verhel Ivan Panganiban, Gerson Flores, Jimaira Flores. January 25, Claro Cel Baroja, Eli Jan Lagumbay. January 27, Maria Teresa Medrano, Denmark Andal, Raiza Gargoles. January 28, Blessy May Eunice de Torres, Joyce Miracle Aisma. January 29, Pastor Mario Latido, Jundi Di Mabayaw. January 30, Saint Franzen Quinto, Mark Joshua Vega. And January 31, Aldrea Lynette Sarmiento, Leonila Biay, Aldrix Rayleigh de la Cruz. At sa akin po mga nabanggit, sino po ang naririto? At inaanyayahan po dito sa unahan para po awitan ng birthday song. Your hands if it's your birthday. Do your dance if it's your birthday. Let's throw confetti in the sky and let your song play. We're singing happy birthday to you. Clap your hands if it's your birthday. Do your dance if it's your birthday. Let's throw confetti in the sky and let your song play. We're singing happy birthday to you. We're singing happy birthday to you.
Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, dakila ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalo't higit, Panginoon, sa mga araw na ito, na amin pong pinagdiriwang ang mga kaarawan ng aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay na patuloy mo pong ginagamit sa paglilingkod sa iyo. Tunay nga po na patuloy nilang iniaalay ang kanilang buhay upang sila maging buhay na saksi at patotoo kung papaano ka, Panginoon, kumikilos sa kanilang buhay at sila'y nagsisilbing buhay na patotoo. Salamat po, Panginoon, at patuloy nawa nilang magamit ang kanilang buhay upang makapaglingkod sa iyo at sa kanilang kapwa. Ganon din po, Panginoon, amin pong special na ipinapanalangin ang anibersaryo ng aming mga kapatid, ang aming pastor, ang Ate Doreen, ang Kuya Abe, ang Doktora Indino. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan ng kanilang katawan, ng magandang kalusugan, Panginoon. Dahil hanggang sa ngayon, Panginoon, nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanilang mga puso dahil ikaw at ikaw lamang ang patuloy nilang pinaglilingkuran. Tunay, Panginoon, masaya kami at nakikisaya kami sa kanilang pagdiriwang. Ikaw nawa po, Panginoon, na magdagdag pa ng maraming taon ng pagdiriwang sa kanilang anibersaryo, Panginoon. At nawa, ikaw din po ang patuloy na magbigay ng marami pang biyaya at pagpapala upang sa ganon, Panginoon, maging pagpapala din po sila sa kanilang kapwa. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sama-sama po nating magalak na batiin at i-welcome ang bawat isa. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Today is the day. At tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para po sa pag-awit ng maligayang sinasamba.
Sa banal na kasulatan ka manghawakan upang mabuting katuruan ay iyong maipamuhay at ang iyong buhay ay tunay na magkakaroon ng kahulugan. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. O sambahin natin ang Panginoon, bulayin natin ang kanyang mga salita at magsiawit tayo ng mga papuri sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila, patuloy po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mabubuting gawa sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang aming sinasampalatayanan sapagkat ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, amin pong hinihiling na samahan kami ng inyong banal na Espiritu sa aming pagsamba sa iyo sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo ang laman ng aming mga puso at isipan upang maging ganap ang aming pagsamba sa iyo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Yung mas malakas pong palakpak na deserve po ng ating pong Panginoon. At pinabati po natin ang bawat isa ng Happy National Bible Sunday. Pwede po ba nating batiin ang ating mga kalapit? Happy National Bible Sunday. Yes. Sino po ang may dalang physical Bible? Taas po ang kamay. May premyo po. Hindi ko masabing kay pastor, baka madami po pumila. Yan, marami po ang nagdala ng Bible. Palakpakan po ninyo inyong mga sarili. Buhay na buhay po ang salita na Diyos. Sino po ang may dala ng online Bible? Meron po, cellphone. Yan, lahat po tayo may online Bible. Palakpakan din po natin ang ating mga sarili. Kahit po sa ating pong mga ninuno, for sure, dala-dala po talaga nila yung kanilang makakapal na Biblia. Tanda ko po si Tatay Dado, aking lolo. Siya po ay lagi may dalang Bible, nakakipit sa kanya pong braso o balikat at dala niya po lagi yon. At for sure tayo po, parte na po ng atin pong, hindi man ang ating mga katawan, kundi ng atin pong mga buhay, ang gospel o salita ng Diyos. Kaya po ngayon po, ita-declare po natin with boldness, yun pong patuloy po nakapangyarihan po ng kanyang mga salita kung papaano po tayo sinagip ng bawat salita ng Diyos. Amen po. Okay, the gospel of the Lord really saved us in so many ways. Ano po, kaya sabi po sa kanta, I am not ashamed of the gospel, Lord. Hindi po natin ikakahiya ang salita ng Diyos. Kaya with boldness, let us declare the power of God's Word over our lives. Sama-sama po tayong umawit. Tayo po ay mag-celebrate sa salita ng Diyos na meron po tayo ngayon. Sige po, palakpak po natin ating mga kamay. Let's all sing. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth see you are freedom. Turn my darkness to light. Yes, Lord, you welcome me. You welcome me in with open arms into one ending life. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, you saved my soul. Now I'm alive in you. I live in the wisdom. Sige po, masigla po natin itong awitin.
mercy, you are freedom. Turn my darkness to light. Patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay. You welcome me in with open arms into unending light. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, to save my soul. Now I'm alive in you. Sing, I'm not ashamed. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, to save my soul. Now I'm alive in you. I live in the Sabay-sabay risen po natin ipalakpak sun. ang ating mga kamay. You welcome me in with open arms into unending Bilang UCCP po, let us all sing. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, to save my soul. Now I'm alive in you. I'm not ashamed. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power, your love, to save my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. 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 Malakas po na palakpakan sa ating pong Panginoon at patuloy po tayo mag-celebrate sa kabutihan at sa dahilan na lagi po nating kasama ang ating pong Panginoon. Sige po, patuloy lang po natin ipalakpak ang ating pong mga kamay. Tayo po ay personal na mag-worship sa Panginoon. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. Let's continue to sing. The future of the world is within your hands of love. Love reaches me, I am in awe of you. I stand on higher ground. I was lost, Let's but all now proclaim. I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. Always with you. Always with you. Always with you. Sige po, sama-sama po natin itong awitin. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold. Sing always. With you, faithful one, holding on. I am always with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. Sing always with you. Always with you. Always with you. Always with you. Sa pa po malakas na palakpakan para po sa
Panginoon na lagi po tayong sinasamahan. Ano po? Always o sa Tagalog po ay palagi. Maaring pong pag sinabing sino ang iyong palagi. Ano po, yun po yung sikat na kanta na OPM ngayon, palagi. Always. At nawa po, ma-recognize natin na ang Diyos talaga siyang ating palagi, palaging kasama. Hindi man natin siya laging nare-recognize, pero siya, sa magitan po ng kanyang Holy Spirit, He is with us always. Naniniwala pa rin po tayo doon? Amen. Yun po ay buhay na katotohanan sa mga salita niya. At kagaya po ng atin pong aawitin, ang title po nito, bagamat Tagalog po siya, ang title po talaga nito ay My King Forever. Sabihin nga po natin, My King Forever. Always ulit, palagi na naman, habang buhay, forever. Mula po sa Genesis, ano po ang kahuli-hulihan? Revelation. Tama po ba? Baka magkamali. Mula Genesis hanggang Revelation, ang Diyos na po ang naghari mula una hanggang po sa kahuli-hulihan. Ganon din po sa atin, hayaan po natin na ang Diyos ang maghari sa atin pong mga buhay palagi. Hindi po ang atin pong mga sarili, kundi ang Diyos ang maghari palagi. Ngayon naawitin po natin yung simula po sa unang chorus. Boldly po, yung papuri, bagamat lagi po natin sinasabi na yung papuri sa kaitaas-taasan. Gawin po natin ngayon na boldly talagang nagpapasalamat tayo na napapapurihan po natin ang ating pong Panginoon. With boldness po, awitin po natin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas. Malakas po natin awitin, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Sama-sama po nating dalhin ang ating pong mga papuri sa ating pong Panginoon. Ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus, ako'y pinatawan ng iyong awat bigaya. Yes, ikaw ang kayamanan, ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko, sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Minsan pa po nating awitin, papuri, papuri sa papuri, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. So, papatuloy pong inaaniyahan ng bawat isa na umawit ng papuri sa Kanya. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay. Malakas po natin itong awitin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Habang inaawit po natin ito, isipin po natin lahat ng pasasalamat sa Kanya. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus.
Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri, lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Minsan pa po natin awitin. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y bilang isang congregation po, awitin po natin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit. Uwitin po natin, papuri, puri. Tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Dakila naming Diyos, Ikaw na Hari, naghahari noon, ngayon, at sa mga susunod na panahon ay patuloy po namin itinataas sa amin pong mga buhay. Nakikita mo po ang amin pong mga awit at higit pa po sa mga awit na ito, Panginoon, ay ang amin pong mga patotoo. Ang bawat isa po sa amin, we all have our testimonies na nagsisigaw kung ilang beses mo po kaming niligtas. Kagaya po ng amin pong inawit, papuri sa aming tagapagligtas, na hanggang ngayon po, ilang beses mo pong sinasagip ang bawat isa sa amin sa iba't iba pong season ng aming pong buhay. And with that, Lord, pinapapurihan ka po namin ng amin pong buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, Panginoon, at buong lakas. At hayaan mo po na sa buong pananambahan na ito, ang pangalan mo lang po, Panginoon, ang aming pong maitaas. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Malakas na palakpakan po para po sa ating pong Panginoon. Minsan mo po, malakas na palakpakan sa ating pong Panginoon. Amen. At sama-sama po nating ipahayag ang Lipa Evangelical Church Vision and Mission. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission, ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Makaupo na po ang kapulungan. Mga kapatid, alam natin ang di nagbabagong katapatan ng Diyos. Ano man ang ating pagkukulang, tayo ay Kaniyang pinatatawad kung tayo may nakalilimot. Siya'y nananatili pa ring tapat at sa pamamagitan ng Kaniyang makapangyarihang salita, tayo ay Kaniyang pinaaalalahanang magbalik loob sa Kaniya.
at tayo ay kaniyang tatanggapin. Buong pagtatapat nating ipahayag ngayon ang ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. Natanggap na ninyo ang habag na ibinuhos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa ating kalungkutan, iniligtas at binigyan ng bagong buhay. Binigyan tayo ng kagalingan at hinilom ang ating mga sugat at buong kahinahunan tayong kinalinga at inakay sa isang mabuting daan. Umaapaw ang biyaya ng Diyos upang maunawaan natin ang pananampalataya at pag-ibig. Tanggapin natin ngayon ang biyaya ng pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos na may kagalakan. Mga kapatid, umaapaw ang biyaya ng Diyos. Sabihin nyo sa inyong mga katabi, umaapaw ang biyaya ng Diyos. Tanggapin natin ang pagpapatawad at pagliligtas ng ating Diyos. Amen. Ako'y nagalak ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Magalak po nating i-welcome ang bawat isa sa ating pananambahan sa umagang ito. Sabihin niyo po sa inyong katabi, masaya ako na nakita kitang muli. Ayan, masaya po ba ang bawat isa? Amen. Okay. Narito po ang talaan ng ating mga church activities. Mula po ngayong araw na to, January 25, atin pong pinagdiriwang ang National Bible Sunday. At ngayon din po, ay gaganapin po natin ang nomination of council officers and boards. Nomination pa lang po ito, hanggang February 8 po. At sa February 1 po, Communion Sunday, February 8, regular council meeting, and membership Sunday po ito. Ganoon din po sa February 15, yun na po ang presentation ng ating mga nominees. At sa araw din pong yun po ang ating Love Sunday, Feb 15. At sa Feb 22 po, ang election of council officers at yun pong iba't ibang boards. And Feb 22, first Sunday in Lent. Tuwing end of the month po ay binubuksan ang box ng 10 piso para sa manggagawa, kung saan ito po ay malaking tulong para sa ating mga retiradong manggagawa ng SLJ na hindi sapat ang tinatanggap na honorarium sa iglesia lokal kung saan sila naglilingkod. Pwede pong mas higit pa sa 10 piso ang inyong ihandog kada linggo. At ang ating pong mga summer activities na nakahanay, Holy Week, Communicants Class para po sa adults at sa children,
Meron din po tayong medical mission sa iba't ibang outreach areas natin. At magkakaroon din po tayo ng summer camp, VCS training para sa mga teachers at ang atin pong VCS proper. Nais mo bang makapag-impok at makapaghandog para sa Panginoon? Ito po ang layunin ng ating impok saya. Makapag-iipon ka na, may dagdag ka pang offering para sa gawain ng Panginoon. At paalala po sa mga kasali na hindi pa nakuha ang kanilang impok saya, punta lang po kayo sa 3rd floor, hanapin niyo lang po si Ate Telma. At sa mga bago pong sasali, gumamit muna po kayo ng brown envelope, lagyan ng pangalan ng inyong sobre, at additional na 20 pesos para po sa registration fee. At para naman po sa mga worship service leaders, sa mga midweek service in charge, tingnan nyo lang po, baka po ang inyong mga pangalan ay kasama po dito, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Ate Telma o sa opisina ng ating pastor kung sakali pong hindi po kayo makakaganap sa takdang araw para sa inyo. Narito rin po ang mga activities ng ating Batangas Conference. Sa Feb 7 po, magaganap po ang examination committee meeting at evaluation with examinees sa buong District 3. Ito po ay gaganapin sa ating iglesia. Sa Feb 8 naman po, magkakaroon po tayo ng panauhing tagapagsalita mula po sa pamunuan ng CIAF. At sa Feb 13 and 14, ang lahat po ng mga manggagawa ay magkakaroon ng Continuing Theological Education and General Assembly sa Balay-Ising Garden Resort. At sa Feb 28 naman po, UCM Preaching Workshop and Deepening sa UCCP Calaca. March 14, UCM General Assembly and Election of Officers. And March 22, UCM Exchange Preaching. Magsisimula na po ngayon ang ating pagpili ng mga nominado para sa council officers at boards. Nawa, madami pong mga kapatid natin ang mag-avail. Maari na rin pong isabay ang mga organizations ang kanilang pagpili sa mga magiging opisyales nila para sa EY 2026-2027. May nomination form po tayo sa dakong hulihan kung saan pwede na po kayong kumuha ng form at mag-nominate ng mga opisyales. Dapat po ay may lagda ang nomination form ng kapatid na inyong napiling ihalal. Ibigay lamang po ang inyong nomination form sa ating mga DMs o sa church office until Feb 13. At ngayon po ipipresent po namin yung mga opisyales ng ating council na tapos na ang termino, yung mga mananatili at yung pa pong gustong magpahalal. Ano po? Mula po sa ating chairman ng council, tapos na po ang kanilang termino. Hanggang 3 years po kasi, maximum of 3 years po mula sa ating chairman, vice chairman at sa mga iba pa pong posisyon. Ang ating pong chairman, ang kapatid Romy Alduesa, ay matatapos po ang kanyang 3 taon ngayon. Kaya maghahalal po tayo ng bagong chairman. Ganon din po ang ating vice chairman, Eric Lucero. Para naman po sa ating secretary, 1 taon pa lang po siya at siya po'y mananatili pa, subalit kailangan pong ihalal na muli. Ganon din po ang ating financial secretary, ang kapatid Wilma De Castro. Matatapos din po ang kanyang 1 taon, siya po'y mananatili, subalit kailangan pong ihahalal pa rin natin. Maging ang ating treasurer, Kimberly Burak. Para naman po sa mga board of elders, mananatili po ang mga kapatid na Presi Mercado, Lily Padura, Alex Denyola, at ang kapatid Lisa Moises. Hanggang 3 terms po sila. Bali po, yung pong 3 terms ay 6 years. At sa Board of Elders naman po, pwede pang ihalal po kung nais pa nila. Ano po, ang mga kapatid na Des Baroja, Rowena Hernandez, Fe Egar, at ang kapatid Virgie Nieva. Pwede pa pong magpasok ng iba pang pangalan. Para naman po sa Board of Christian Educators, mananatili po ang mga sumusunod na kapatid, Sheila Alcantara,
Myla Ballesteros, Mabel Rojas, Hyacinth Maranyo, at ang kapatid June Maranyo. At ang mga kapatid po na Aida Indino, Doreen Baroja, Giselle Baroja, ay pwede pang ihalal kung nais pa po nilang patuloy na makapaglingkod sa Board of Christian Education. Pwede pa rin pong magpasok ng iba pang mga pangalan para po sa BCE. Para naman po sa Board of Deacons, mananatili po ang mga sumusunod na kapatid, Resilyn Katapang, Ryan Baroja, at Noel Malbas. At sa Board of Deacons din po, pwede pang ihalal kung nais pa nila ang mga kapatid na Nenette Orias, Olive Malbas, Debbie Pelias, Jennicar Barotilla, Ansen Abrogar. Muli po, pwede pa po ulit magpasok ng iba pang mga pangalan. Narito po ang schedule ng nomination of officers. Ang presentation po ay sa Feb 15. Pipresent po sa inyo lahat yung mga nag-avail ng kanilang mga sarili para po sa iba't ibang posisyon. At ang ating pong election ay magaganap sa Feb 22. Ang ating pong NOMILEC ay binubuo ng mga kapatid na Hermes Presentacion, May Baroja, ang inyo pong lingkod. Ang mga LPs natin, Heidi Malbas, Ellen Lucero, Au Sarmiento, Eugene Cortuna, at Bert Palasige. At ang mga presidents po ng UCM, CWA, CYF, and CF. Narito po ang qualifications ng elder at Christian educator. Must be a regular member of good standing for 5 years in any UCCP local church and in the local church for at least 1 year. Must be a respected member of the community where he or she resides. Of good moral character and with demonstrated maturity in faith and witness, commitment and support to the mission and ministry of the church. Qualification of a deacon must be a regular member of good standing for at least 1 year in any UCCP local church and in the local church for at least 1 year. Must be a respected member of the community where he or she resides. And of course, of good moral character, has working knowledge of finance, accounting, and budget planning, and an exemplar of cheerful giving. Ayun po. Kung meron po kayong katanungan, mangyari po lamang kayong lumapit sa aming mga DMs at sa iba pa pong kaanib ng ating NOMILEC or sa office po ng ating pastor. Meron pa po ba tayong mga dagdag na balita? Maraming pong salamat. Samahan niyo po ako sa panalangin. Good morning sa iyo, Panginoon, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, at ni Isaac. Patuloy kami, O Diyos, nagpupuri sa iyo. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa amin, na ikaw ang may likha ng lahat ng amin tinatamasa ngayon. Salamat, O Diyos, sa umaga ng punong-puno ng biyaya na aming tinatanggap ngayon, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa lakas na araw-araw na aming tinataglay. Sa buhay namin, O Diyos, na ipinagkaloob mo. Gamitin mo nga, O Diyos, itong buhay na ito na magpapalago ng iyong iglesia. Ama, sa oras na ito, ako at ang buong kongregasyon ay lumalapit sa iyo na mayroon pagpakumbaba at nagsusuamo. Tanda, O Diyos, na amin sinusuko ang amin mga sarili sa inyo. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang amin Diyos. Ikaw ang amin Diyos na tunay na amin masandalan. Ikaw ang tunay na bato, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming nagawa, na minsan, O Diyos, ay kami ay nakakalimot sa pagpapasalamat sa iyo.
Pinili namin, O Diyos, ang aming pananampalataya sa mga salapi, sa mga gawain na hindi mo nais sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo nga kami kung paano kami mananampalataya sa iyo. Huwag namin ibigin ang mga power, ang mga pera, ang mga salapi, na siya ang ugat ng aming pagkaligaw ng landas, na siya ang ugat ng aming pagkalimot sa iyo, na ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat. Ibigay lamang namin, O Diyos, ang aming pagtitiwala sa iyo. Kailanman ay hindi ninyo kami iiwan o pabayaan. Ama, amin din linalapit sa inyo ang amin mga kapatid. Sa laylayan, O Diyos, ng amin mga buhay, ang amin mga kapatid na nagugutom, walang matirahan, walang hanap buhay na matibay, Panginoon. Lumalapit kami sa inyo. Ganon din, O Diyos, ang amin mga kapatid na may karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang nakakabatid, nakakarinig sa kanilang mga daing. Sapagkat naniniwala kami na hindi mahina ang iyong pandinig upang hindi ninyo kami marinig sa amin mga daing. Huwag mo sila pabayaan, O Diyos. Bagkus, ibigay mo lahat ang kanilang pangangailangan. Higit sa lahat, O Diyos, ay matuto sila tumawag sa iyo at manalangin. Sapagkat naniniwala kami, Ama, na kapag kami ay nananalangin, ay tinutugon mo ito, ngunit sa tamang panahon, Panginoon. May plano ikaw, Panginoon, sa amin. Kaya naway, O Diyos, kami ay maghintay sa tamang oras. Ang plano mo ay naroroon. Ama, amin din nilalapit sa inyo ang amin bansang Pilipinas. Kailangan namin, O Diyos, ang katarungan. Ang mga kurap, O Diyos, na walang tigil. Alam po namin, O Diyos, ang mga taong ito, mayroon din naman pananampalataya sa iyo. Ngunit natalo sila, O Diyos, ng kaaway. Nagpadaig, Panginoon, sila ng kalaban. Nakalimutan na nila ang iyong mga salita, na magtiwala lamang kayo sa akin. Ibubuhos ko sa inyo ang inyong pangangailangan. Ama, salamat sa mga taong napatuloy na nanalangin, Panginoon. Gaya ngayon, O Diyos, National Bible Sunday, na ang mga salita mo, Panginoon, ay nakapagbabago sa amin. Ang mga salita mo ay nakapagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Kaya, Ama, sa umagang ito ay nilalapit ko sa inyo na tulungan ninyo kami kung paano namin ma-spread ang iyong gospel. Tulungan mo kami maging sa aming kasingbahay, sa aming nasasakupan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, kung paano, at huwag kami manghinayang, huwag kami tumigil kahit mayroong kaming mga kalaban, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang amin laging hinihiling na kami ay samahan. Saan man kami naroroon, Panginoon. Ganon din, O Diyos, ang iyong iglesia. Maraming nakahanay na mga gawain. Aming nilalapit, O Diyos, sa inyo.
na naway maibalik ang intercessor namin. Naway kung sino man o Diyos, ang mga nais o mag-avail ng mga gawain ito o Diyos, upang maipanalangin ang nangunguna sa iyong iglesia. Salamat o Diyos sa amin mga pastors. Naway patuloy mo silang ingatan sa kabila o Diyos ng kanilang mga karamdaman. Pero patuloy o Diyos ang kanilang pag-ibig sa iyo. Kaya Ama, hinihiling namin sa iyo ang iyong gabay. Bigyan mo sila ng katalinuhan na nagmula sa iyo, Panginoon, upang ang kanilang ginagawa sa iyong iglesia ay magiging maayos ng ayon sa iyong kalooban. Ganon din, O Diyos, ang amin mga kapatid, na nais, O Diyos, maghatid ng iyong mga salita, gaya ng amin mga outreaches, Panginoon. Kulang na kulang kami, O Diyos, sa mga manggagawa. Katukin mo, O Diyos, ang mga bawat puso nila, na naway magkaroon sila ng pag-ibig, upang maipahayag ang iyong mabuting balita. Sa panahon na ito, O Diyos, kailangan namin, O Diyos, ang iyong salita na may pahayag sa kanila. Nababago na, Panginoon, ang mundo. Halos ang lahat ng tao, Diyos, ang hinahangad ay mga posisyon, kayamanan, na walang sawa, O Diyos, non-stop, Panginoon, ang kurap. Naway ang mga tao na ito, O Diyos, ay pumasok kayo sa kanilang puso upang maunawaan nila ang nais mo sa kanila, Panginoon. Ganon din, O Diyos, ang buong kongregasyon, akin nilalapit sa inyo. Ang bawat pamilya, Panginoon, mayroon mga pamilya, O Diyos, na hindi nagkakasundo, nasira ang kanilang pagmamahalan, nanlalamig sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Katukin mo, O Diyos, ang bawat isa na manumbalik ang kanilang pagmamahalan upang maipagpatuloy nila ang paglilingkod sa iyo. Ganon din, O Diyos, ang amin mga personal na prayers. Naway ito, O Diyos, ay magkaroon ng katugunan, sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay nakatungo sa amin. Kahit kami, O Diyos, nalulungkot sa amin buhay, naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ang aming kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito, O Diyos, ang aking panalangin na ipinagkatiwala ko sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ang pagbasa po ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa dalawang bahagi. Ang una pong pagbasa ay mula sa Deuteronomio, Kabanata 32, mga talatang 46 hanggang 47. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Moises, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin. Ituro ninyo sa inyong mga anak at ipasunod sa kanila. Ito'y mahalaga pagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing pupuntahan ninyo sa kabila ng Hordan. Ang ikalawa pong pagbasa ay mula sa Juan, Kabanata 13, talatang 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo.
mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon aming Diyos, na minsan pa ay pinaalala niyo sa amin ang panalangin inyong itinuro upang maging halimbawa sa amin kung paano kami mananalangin. Aming Ama, itulot mo po na masundan namin ito. Itulot mo po, Panginoon aming Diyos, na kami araw-araw, oras-oras at wala kaming tigil sa pananalangin sa iyo, O Panginoon namin. Salamat po sa inyo, O Panginoon namin Diyos, sa paalala ninyong ito sa amin. At patuloy niyo nga pong pagpalain ang inyong mga anak.
patuloy ninyong ginagamit at patuloy din naman nilang ginagamit ang kanilang talento para sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa pong napakalaking biyaya ang araw na ito sapagkat damang-dama natin ang pag-ibig at pagsama ng ating Diyos sa sambayanang Pilipino sa pagsasabatas ng Republic Act number 11163, Observance of National Bible Day, na ipinamamalas natin ang ating pananampalataya sa ating buhay na Panginoong Diyos. Sinasabi sa Luke 11:28, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. God's Word brings life to our hearts and homes. Ang tema ng National Bible Month 2026, kung saan ang acronym na LIFE ay kumakatawan sa L for love, I for integrity, F for faith, and E for engagement. Ang Philippine Bible Society ang bumuo ng temang ito bilang tugon sa mga pambansang hamon o mga hamong kinakaharap ng ating bansa na katulad ng pagkakawatak-watak sa ating lipunan at korupsyon. Layunin ng temang itong hikayatin ang mga tao o mamamayan na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay makatagpo sila ng lakas at gabay upang malampasan ang mga hamon na magriresulta sa isang mas matatag na bansa. Batayan sa kasulatan, nakaangkla ang tema sa isinasaad ng bahagi ng banal na kasulatan na binasa at narinig natin kanina na matatagpuan sa John 13:34 and Deuteronomy 32:46 and 47a. Mga kapatid, nabubuhay tayo ngayon sa isang mundong puno ng mga tinig na naririnig natin mula sa social media, mga kuro-kuro, mga tradisyon at mga pressure o mga sitwasyong nakapaglalagay sa atin sa kagipitan. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay, makapangyarihan at nagbibigay buhay. Ano ang mangyayari kapag tinanggap ng isang tao ang salita ng Diyos ng may pananampalataya at kapakumbabaan? Mga kapatid, tayo muna'y sumandaling manalangin. Maibiging Diyos, bukal ng awa at habag, narito po ang iyong abang lingkod. Lumalapit po sa iyo upang humingi ng paglilinis. Hindi ko po deserving na tumayo sa pulpitong ito. Maaaring hindi ako gumagawa ng masama, pero sa isip at sa salita, ako po ay nagkakasala. Maaaring ako'y naging sanhi ng katitisuran sa iba at hindi naging pagpapala. Hugasan mo po ako at patawarin at pagindapatin na maging tagapaghatid ng iyong mensahe. For I am not a special being made in heaven, but a sinner saved by grace. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God, the just, is satisfied to look on Him and pardon me. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. God's Word brings love. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng love o pag-ibig. John 3:16, at ito'y pamilyar sa ating lahat. Mababasa ang blueprint ng pag-ibig sa 1 Corinthians 13 verses 4 to 17. Inilalarawan sa mga talatang ito na ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, at hindi makasarili. Sa paanong paraan nagdudulot ng pag-ibig ang salita ng Diyos? Matatagpuan sa Biblia ang mismong katangian ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtukoy dito bilang isang mahalagang katangian ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng kasulatan na ang Diyos ay pag-ibig, 1 John 4:8.
Ibig sabihin, pag-ibig ang nag-uudyok sa kanyang mga pagkilos. Ipinapakita nito na ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig ay ang pagsugo ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa sangkatauhan habang nasa paghihimagsik pa rin ang puso ng mga tao. Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang mga sumusunod ay nagbubuod kung paano nagdudulot ng pag-ibig ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Nagkakaloob ng personal na seguridad. Hindi mo ginamit din okay, sige, tama nene. Nagkakaloob ng personal na seguridad, okay? Ang Biblia ay nagsisilbing isang liham ng pag-ibig na nagbibigay katiyakan ng likas na halaga at seguridad sa bawat individual. Nagtuturo na walang makapaghihiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8:38 and 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagtataguyod ng relasyon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Nauunawaan ng mga tao ang hangarin ng Diyos para sa isang ugnayan na nag-aakay sa kanila na mahalin din siya. Nag-uudyok sa pagsunod. Ang pagtupad sa kanyang salita ay patunay na iniibig natin ang Diyos. Ang pag-ibig ang nag-uudyok sa halip na takot at sa gayoy na ihahayag ni Kristo ang kanyang sarili. Nagpapanibago ng isip. Ang panahong ginugugol sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos ay nagpapanibago ng isip. Pinapalitan ng paglakad sa liwanag ng pag-ibig at pagtrato ng wasto sa kapwa ang makasariling hilig o naisin. Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Nagbibigay inspirasyon na kumilos. Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Philippians 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Itinuturo ng banal na kasulatan ang mga partikular na paraan ng pagmamahal, tulad ng paglilingkod, pagpasa ng mga kabigatan, pagiging mabait, pagpapatawad, at pagpapahalaga sa iba bilang higit na mahalaga. Nagpapaunlad ng kabaitan, inihikayat ng salita ng Diyos ang mga gawing pagiging mahabagin at pamumuhay na nakatuon sa kapwa, na sumasalamin sa sariling likas na pag-ibig ng Diyos na walang pag-iimbot. 1 Corinthians 13:5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Dito po ako ay tinatamaan. Maikwento ko lang, ako po ay matampuhin, magagalitin. Pero hindi po ako madali po ako magpatawad. Hindi po ako marunong magtanim ng galit sa kapwa. Pero naniniwala po akong I am a work in progress and God is not finished with me yet. Nagdudulot ng paglago. Naglilinis ito, tumutulong na labanan ang kasalanan at gumagabay sa paggawa ng desisyon na nagbibigay daan sa espiritual na paglago at pagkakaroon ng mas malalim na pagkadanas sa dakila niyang pag-ibig. Nagbibigay inspirasyon sa pagsamba. Ang pagkakaroon ng kaalaman at pagmamahal sa salita ng Diyos ay humahantong sa pagpupuri sa Kanya at nagpapayabong sa isang mainit
at madamdaming relasyon sa Panginoon. God's Word produces integrity. Ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng integridad. Psalms 119 verses 9 and 11, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Proverbs 11:3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masama'y wawasakin ng kanyang kataksilan. Ang integridad ay ang pamumuhay na nakatuon ang atensyon sa Diyos ng buo at hindi hati. Lumalago ang integridad kapag ang salita ng Diyos ay hindi lamang basta pinakikinggan, kundi isinasa puso. Hinuhubog ng salita ng Diyos hindi lamang ang ating pagkatao, kundi pati ang ating pag-uugali. Ang pagkakaroon ng integridad ay ang pagiging consistent, hindi ang pagiging perpekto. Ang salita ng Diyos ang gumagabay sa ating mga ginagawang pagpili o pagpapasya, nagtutuwid kung malagay o mapasubo tayo sa kompromiso, at nagpapanatili sa atin na panig sa Diyos kahit walang nakakakita. God's Word builds faith. Ang salita ng Diyos ay nakapagpapatatag ng faith o pananampalataya. Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay o pamumuhay. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng mga pangyayari, kundi ng mga pangako ng Diyos. Ipinapaalaala sa atin ng salita ng Diyos kung sino ang Diyos. Pinalalakas nito ang ating pananampalataya sa mahihirap na panahon ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ang ating angkla sa pabago-bago nating mga emosyon at sitwasyon sa buhay. Lumalago ang pananampalataya kapag inilalapit natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Magbago man ang ating sitwasyon, mananatiling totoo ang salita ng Diyos. God's Word calls for engagement. Ang salita ng Diyos ay nanghihikayat o humahamon. James 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Matthew 7:24 and 25, kaya't ang bawat nakikinig ay nagsasagawa ng mga salita kong ito, ang mga nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan man ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang salita ng Diyos ay laging nangangailangan ng aksyon o tugon. Hindi tayo tinatawag upang makinig lamang, kundi upang sumunod. Ang tunay na pagiging disipulo o tagasunod ay may kasamang pagkilos, aksyon. Ang pagsunod natin sa sinasabi ng salita ng Diyos ay patunay ng ating tunay na pananampalataya. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag hindi lamang upang maging mga tagapakinig, kundi maging mga tagatupad ng salita niya na siyang umaakay sa atin sa aktibong pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Isa-isahin nating muli ang tema gamit ang acronym. God's Word calls for L. Love, okay? God's Word produces I. Integrity. God's Word builds F. Faith. God's Word calls for E. Wow, very good God's Word is L-I-F-E, life. Ang salita ng Diyos ay buhay. John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay.
hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa mga kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay dahil ito ay nagmumula sa Diyos na buhay. Ginigising nito ang mga pusong natutulog. Binibigyan nito ng buhay ang mga patay sa aspetong espiritual. Nagdudulot ito ng espiritual na pagbabago at binabago ang sinumang sumusunod sa salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay isinapuso, binibigyan niya tayo ng buhay. Ginigising ang espiritual na aspeto ng ating buhay at binagbago ang ating mga kaisipan. Ang Biblia o banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, nakikita natin ang kalooban ng Diyos. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Ulit po, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Maaaring narinig na ninyo ito. Ang tanong ng isang tao, kung ikaw ay may 2 aso, isang puti at isang itim, at sila ay mag-away, alin ang mananalo? Ang sagot ng ilan ay itim. Ang sagot naman ng ilan ay puti. Ngunit ang tamang kasagutan dito ay, yaong taong pinakain ang tiyak na mananalo. Ang paraan upang maging masaya, maging matwid, maging kapakipakinabang at maluwalhati ang Diyos ay basahin ang salita niya, ang Biblia. Paniwalaan o pagkatiwalaan at sundin ito. Pinapaalala ng National Bible Month sa mga mamamayang Pilipino na maging pangunahin ang salita ng Diyos sa kanilang buhay at sa ginagawa nilang mga desisyon. Kung nais nating makita ang totoong kaunlaran at pangmatagalang pagbabago sa ating buhay, bilang isang tao at bilang isang bansa, kailangan nating sundin ang mga batas o utos na nakasaad dito. Sa totoo lang, ang kailangan ngayon ng mundo ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Mga kapatid, sana'y ang salita ng Diyos ang patuloy na maging panuntunan at giya natin sa ating mga tahanan, sa ating pamilya, sa ating sariling buhay, sa bagong taong ito. Tandaan po natin na ang 2026 ay hindi taon ng kabayo, hindi year of the fire horse, aso, kambing, baboy, unggoy, and so on and so forth, kundi year of our Lord. Happy New Year po. Tayo po'y magsitayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa iisang Diyos, manlilikha, manunubos at umaalalay na siyang naglagay ng kaayusan at layunin, kahulugan at kaganapan. Kaya sa Kristo ipinanganak ni Maria, nagkatawang tao at nagkahari bilang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa Espiritu Santo, nananahanan siya sa sanlibutan, nagbibigay lakas at pumapatnubay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maisabuhay ang kanilang pananalig kay Jesucristo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, makasalanan ngunit itinalagang mabuhay kasama ng kanyang kapwa at ng Diyos, at tinawag upang makibalikat sa pagtatatag ng isang makasaysayan at makatarungang kaayusang panlipunan. Sumasampalataya kami na ang Iglesia ay katawan ni Jesucristo, ang kalipunan ng mga ipinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at pinagkatiwalaan ng ministeryo ni Jesus. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay siyang mapananaligang patotoo ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa kasaysayan ng kanyang bayang hinirang.
Kinasiyang kasangkapan ng Diyos para tumanglaw, gumabay, magtuwid at magpasigla sa kanyang sambayanan sa kanilang pananalig at pagsaksi. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo at ang buong sanlibutan ay gawing kanyang kaharian. Na ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo ay pinahahayag, kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit ay isinasagawa, kung saan ang pagpapakain sa mga nagugutom ay nagaganap, kung saan ang pagbibigay liwanag sa mga bulag ay nangyayari, kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral. Sumasampalataya kami na sa muling pagkabuhay ni Jesucristo ay pinasuko na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagbigay ng katiyakan sa buhay kahit na sa kabila ng kamatayan. At tayo naghihintay sa kanyang muling pagparito na puspos ng kanyang kalwalhatian upang gawing bago ang sangnilikha. Siya nawa. Kakaupo na po. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit.
Maraming salamat po sa inyo, O Panginoon naming Diyos, sa inyong pagpapala sa iglesyang ito, na ang inyong mga anak, ang mga batang ito ay binigyan ninyo ng karunungan, katangiang makaawit, at ito naman ay ginagamit nila. Dalangin po namin, O Panginoon naming Diyos, kagaya ng kanilang mga inawit, na you alone ang kanilang kalakasan. Ikaw lamang ang siyang dapat nilang paniwalaan, at ikaw lamang ang dapat nilang sampalatayanan at sambahin sa kanilang buhay. O Diyos, o aming Ama, samahan mo nga po ang mga batang ito, at kayo po ang siyang patuloy na gumabay sa kanila, maging sa kanilang paglaki, upang magpatuloy na lumago ang kanilang pananampalataya at sila'y maging mabuti mong mga alagad. Salamat po, O Panginoon naming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matabis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpasalamat. Panginoon, salamat po sa bawat isa na nanarito ngayon. Ganoon din po sa mga biyaya na pinagkakaloob nyo. Panginoon, basbasa mo po ang mga kaloob ng iyong mga anak. Patuloy mo po itong paramihin, Lord, at nawa ito'y aming makagamit para sa ikalalagaw ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri. Amen.
Panginoon namin Diyos o Ama, ang aming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sapagkat kami ay binigyan nyo ng gabay sa pamamagitan ng Biblia, ang iyong banal na kasulatan. Salamat po, Panginoon namin Diyos, sapagkat ito'y patuloy na nagtuturo sa amin upang kami ay maging mabubuti mong anak, sapagkat ito ang sumasaway sa amin, nangangaral sa amin, tumatanglaw sa amin, pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Panginoon naming Diyos, at tulungan mo nga po kami, aming Ama, na patuloy kaming magbasa ng iyong banal na kasulatan at lahat ng nariritong nagtuturo sa amin, hindi lamang namin basahin, hindi lamang namin pakinggan, kundi bagkus ito ay aming sundin at ito ay aming gawin. Aming Diyos, salamat po sa inyo sapagkat ang mga pangangailangan namin ay iyong tinutugon at ang lahat ng aming mga pangangailangan at gabay ay ibinibigay mo na kaagad sa amin. Alam mo ang aming pangangailangan. Alam mo ang aming mga kailangang gawin. At salamat po. At ito ay iyong itinuturo sa bawat isa sa amin. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, tulungan mo po kami na masunod namin ang iyong kalooban. Tulungan mo po kami na sa aming pagbabasa ng banal na kasulatan at gayon din sa aming pananalangin, mabatid namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay at ang mga ito ay aming sundin. Huwag kaming manangan sa aming karunungan, kundi bagkus ikaw ang aming sundin. Ikaw ang aming hanapin at ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Panginoon naming Diyos, sapagkat napakabuti mo po sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng aming mga katayuan, ng aming sitwasyon, ng aming mga problema. Kayo ang nakakaalam ng aming mga kabigatan. At salamat po dahil alam namin na kayo ang nakakaalam ng katugunan at kasagutan sa lahat ng mga ito. At tulungan mo nga po kami, O Panginoon namin Diyos, na buong pananampalataya, na magtiwala at ikaw ang siyang hayaan namin na siyang mangunguna at sasama at tutugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat po, O Panginoon naming Diyos, sapagkat sa mga problemang ito, sa mga kabigatang ito, ang sinasabi mo sa amin, ayon sa iyong banal na kasulatan, lumapit kami sa iyo, kaming lahat na nabibigatan sa aming mga suliranin at sa aming mga buhay. At kami ay iyong pagpapahingahin. Salamat po, Panginoon namin Diyos, at ito po'y aming pinangahawakan. Dahil kayong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tapat. At alam naming tutuparin mo ang iyong mga pangako at ang iyong mga sinabi. Lord,
palaguin mo po ang aming pananampalataya at panghawakan namin ang iyong mga salita at ikaw ang unahin namin at sundin namin sa aming buhay. Maraming salamat din po, O Panginoon namin Diyos, sapagkat kagaya ng iyong sinabi, sasamahan niyo kami hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At ito po ay aming pinanghahawakan din sa aming mga buhay. Kaya naman, patuloy kaming dumadalangin ng iyong pamamatnubay at ang iyong gabay sa pang-araw-araw naming buhay at maging sa paglabas namin ng iyong bahay dalangin ng ito. Taglihin namin ang iyong basbas at ang iyong pagpapala. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.